Comparative analysis at utang ng bayan galing sa pananaw ng mga Filipino. Ang isang ekonomiya at lipunan ay experiment. Ika nga sa English, economic, political, and social experiment ng isang bansa. Susubukan ang isang desisyon kung makakabuti ito sa ekonomiya at lipunan. Ang bansa at ekonomiya ng Pilipinas ay isang experiment. Susubukan kung ano ang natatama upang umunlad tayo at maging mapayapa ang lipunan. Ang eksperimento na yan ang dahilan kung bakit umutang si Marcos from 1970s to the 1980s. Tandaan, walang industrial base ang Pilipinas. Puro asukal, niyog, tabako, saging pinya, at iba pang produktong pang-agrikultura ang pinagkakakitaan ng Pilipinas. Mula 1946 hanggang 1974, nung matapos ang Laurel-Langley Act, lahat ng yaman ng Pilipinas galing sa agrikultura. Yung pag-utang ni Marcos ay tinatawag sa economics na Keynesian, galing sa mga economic theories na si John Maynard Keynes. Ang lahat ng ginagawa ng gobyerno sa ekonomiya ay experiment gamit ang economic models at teorya. May mga ekonomista na naniniwala sa debt neutrality, the doctrine that substitutions of government borrowing for taxes have no effects on total demand. Ibig sabihin, kapag umutang ang gobyerno, hindi maaapektuhan ang mga produktong hinahanap ng mga namimili. Tinatanggap ang pag-iisip na ito sa ekonomiya noong 1970s, nung panahon ni Marcos. Pinakamadaling intindi ng pag-uutang ni Marcos kung ikukumpara natin sa dalawang bahagi ng kasaysayan. Ito yung tinatawag na comparative analysis. Ihahambing ang isang panahon sa ibang panahon upang malaman kung ano ang mas nakakabuti. Pre-Marcos era, bago naging Pangulo si Marcos, at post-Marcos era, pagkatapos maging Pangulo si Marcos. Sa pre-Marcos era, kung ikukumpara ang utang ni Marcos, hindi umutang ng malaki ang mga Pangulo mula kay Quezon hanggang kay Macapagal dahil ang ekonomiya ng Pilipinas ay nakatali sa ekonomiya ng Amerika sa ilalim ng Bell Trade Act at Laurel-Langley Act. Kapag bumili ang mga Amerikano, yung pera babalik sa Pilipinas sa mga kamay ng oligopoly at sa mga kamag-anak nilang oligarchs. Hindi kailangang umutang ng malaki kasi yung mga oligopoly at mga oligarchs hindi naman nagpapatayo ng mga pabrika tulad ng Toyota, Mitsubishi, Hyundai at Daewoo. Aabangan nila ang pagbenta ng asukal tapos may pera na sila galing sa Amerika. Hindi kailangang umutang ng malaki dahil walang malawakang infrastructure projects tulad ng mga expressways, heart center, lung center, San Juanico Bridge at mga power plants. Sa post-Marcos era, pagkatapos naging Pangulo ni Marcos, tuloy-tuloy ang pag-utang ng gobyerno dahil wala pa ring mga pabrika tulad ng Toyota, Mitsubishi, Hyundai at Daewoo. Sa post-Marcos era, aabangan ng remittances ng mga OFWs, tapos may pera na ang oligopoly at sa mga kamag-anak nilang oligarchs galing sa $12 billion annual remittances. Sa pag-ahambing ng 3 taon, pre-Marcos era, walang utang, walang nagawa. Marcos era, maraming utang, maraming nagawa at hanggang ngayon ay pinakikinabangan. Post-Marcos era, pinakamalaking utang, walang nagawa. Dito maiintindihan ng lubusan ang pagkakautang ni Marcos. Pinakamaraming nabuong infrastructure project sa kasaysayan ng Pilipinas kumpara sa pre- at post-Marcos era. Ang kagandahan ng investments atmosphere na ginawa ni Marcos ay mapapansin sa ilang mga industriya na lumago nung panahon ni Marcos. Energy generation sa iba't ibang power plants. Mayroon ba pagkaalis ni Marcos? Mayroon blackouts. Toyota Tamaraw, Ford Fiera at Harabas, mga kauna-unahang Asian utility vehicle sa buong Asia. Yung Mantrade sa Pasong Tamo sa Makati, nagbubuo ng Ford Fiera. Yung Toyota plant sa Parañaque, malapit sa Bikutan, nagbubuo ng Toyota Tamaraw noon. Meron bang pumalit pagkaalis ni Marcos? Wala, dahil pinasara ni Cory ang Toyota sa Parañaque at pinaalis si Dante Silverio. Comparative analysis. Huwag niyo kakalimutan yung pagkarami-raming mga kalye, gusali at tulay na pinatayo ni Marcos. Comparative analysis, lahat ng ginawa ni Marcos ay walang katumbas nung pre-Marcos era at lahat ng ginawa ni Marcos ay wala pa rin katumbas sa post-Marcos era. Sa makatuwid, sa buong kasaysayan ng Pilipinas, ang experiment ni Marcos ang pinakamahusay at pinakamabuti sa bansa kung ikukumpara sa pre-Marcos at kahit na sa post-Marcos era.